Good morning, Philippines! Aldo na naman kita ngunyan Domingo asin ngunyan. Iba na nindo akong mag-aram, mag-inspired, asin makanood sa satuyang ipipicture na trayumpo digdi sa satuyang segment na Bombo Success Story. Siyempre po, unang-una, bilang estudyante po sa Central Bicol State University po, ito po ay isang napakalaking karangalan po na kami po ay naimbitahan po sa World Choir Festival po. And syempre po nung nalaman po namin na kami po ay nag-champion, syempre po kami po ay sobrang nagalak po. And syempre po worth it po lahat ng trainings and pagod po kasi po before po kami mag-compete, mayroon po kaming trainings and ilang months din po kaming araw-araw nagre-rehearse dito sa school. So, grabe po talaga yung iyak namin and grabe po yung kasiyahan po namin nung nanalo po kami. Oo. Sunod kong itatanong dito, Kesha, ano to, first time nyo ba na sumali dito or every year sumasali kayo dito sa competition na ito? Bale, ngayon po, ito pong international competition na ito po is pangalawang international competition na po namin na pero ito pong mismong event na ito po is first time po namin na sumali po dito. Okay. Ngayon, itong pangatlo kong tanong, saan ito ginanap yung competition? And kailan to ginanap, Kisaya o Kiseya? So, ginanap po ang competition namin noong July 13 to 18 and bale nag-compete po kami noong July 15. And ginanap po ito sa Hong Kong, sa Chunwan, Hong Kong. Okay. Ano to, dito lang ba yan sa Southeast Asia na mga country or pangbuong ano talaga, pangbuong daigdig? Bale, iba't ibang bansa po, world sa lugar po, iba't ibang bansa po dito sa ating mundo. So may mga iba't po ding na lumaban tulad ng Russia, China. So iba't iba pong bansa ang nakalaban po namin dito. Alright. So far, ilang country lahat yon yung nakalaban ninyo? 20 plus po ang mga kalahok po sa World Choir Festival. And ang nakalaban po namin is 3 po kami magkakalaban sa aming category po, which is vocal ensemble po. Ano yung mga preparation ninyong ginawa? So kasi syempre, yung mag-compete abroad talagang isang malaking pribilehiyo ito eh. And syempre mahirap yung mag-compete abroad. Paano kayo nag-prepare dito, Kisaya or Kiseya? Nga po, syempre po sa choir po hindi po talaga siya madali at hindi lang po siya basta-basta na preparation. So, nagkaroon po kami ng halos 2 months po na preparation. So, ang nangyari po niyan is nandito po kami sa school. So, lahat po ng members ng choir po namin is sama-sama po kami dito sa school. Nandito po kami natutulog. So, mula umaga hanggang gabi po, may mga schedule po kami like exercise, choreography, and pag-aaral din po ng aming pyesa. So, simula po yan 7 a.m. until 10 p.m. So, everyday po yan. Kaya grabe din po talaga yung sacrifices ng mga members po. Hindi po siya basta-basta lang na training talaga. Wow, opo. So, hindi naman naapektuhan yung, kasi di ba, nagpa-practice, then may mga academic endeavor pa kayo. Hindi naman naapektuhan yung mga performance nyo sa klase nito, Kiseya? Actually po, may mga instances po talaga na parang nakaka-apekto po siya. Tulad po sa mga members po namin, may OJT po, and may mga summer class po. And then, ang ginagawa po namin, kaya po, nandito po kami sa school, kasi po, nakukompleto lang po kami every night. So, every day, days po, pag day, konti lang po kami. So, yung iba po, nag-aaral. Tapos, after po nilang training agad. So, ganun po yung nagiging setup namin. Ilan kayo lahat sa choral group ninyo? Bale, 26 po kami, pero yung lumaban po, 18 lang po. 18. Bakit 18 lang? Pinili lang po kasi kung sino talaga po. Okay. Yes. Okay, yung choral group ninyo, dito lang yan sa CBS-UA Pili or kasali pa dyan yung sa Pasakaw, Sipokot, Kalabanga? Ano lang po, dito lang po talaga sa
Pili, main Oh, campus po. oo. Ah, yung ano nyo, yung parang, ano bang tawag dyan? Conductor, leader, or ano ba? Oh, yung choral master. Oh. Papaano kayo tinitrain niya? Si Sir, bale, ang aming choir master po is si Mr. Chris Caril BU po. So, si Sir Chris po, to be honest, very strict po siya talaga sa training. And hindi po talaga madali. As in, very strict po talaga siya sa latecomers and sa pag-aaral po ng pyesa, sa choreography. Kung baga po, very perfectionist po talaga siya. Gusto niya po talaga yung magandang outcome. And ini-aim po talaga niya na palagi po kaming manalo talaga. Mm, mm, mm. So, in-expect nyo ba na kayo ay mag-rank 1 dito sa international choral competition na ito? Actually po, hindi po talaga. We never Mm. expect po na nanalo po kami. Parang siguro po nung after nung kumanta po kami, siguro iniisip po namin mga nasa second place lang po kami, ganyan. Pero masaya po kami sa performances namin that time. Pero hindi po talaga namin ina-expect. Mm, 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 mm. Anong genre yung kinanta nyo? O yung piyesa nyo? Kisaya. Bale, ano po, kumanta po kami ng dalawang piyesa po, Mm, which is Banwar iti Cordillera po, mm, which means po of Cordillera, mm. and Crucifixus po. Um, ito po ay tungkol kay, parang tungkol po sa pagpapahirap. Sa ano nyo, bago kayo mag-proceed dito sa competition, ano yung mga struggles, mga challenges na na-encounter ninyo, especially sa mga member? Meron bang mga pasaway, mga ganyan? Yung Dami po problema? talaga. Kisaya. Actually, madami po talaga kami mga challenges na na-encounter. Una po, yung sa schedule po ng class, hindi po kami kumpleto po talaga during rehearsals kasi nga po may mga OJT and may summer class po. So, mahirap po na mag-rehearse na kulang. So, yun po ang isa sa mga um, challenges na kinaharap po namin. And then second po is um, siguro po sa pakikisama sa isa't isa kasi syempre po nasa iisang place po kami, natutulog po kami, magkakasama po kami. So by hanggang habang tumatagal po parang nakikilala po namin yung isa't isa and syempre lumalabas po talaga ko yung totoong ugali. Syempre magkakaiba po tayo. So syempre yung pakikisama po talaga mahirap. Parang nahirapan po kami doon. May mga misunderstanding po, ganyan. Pero ang kabutihan naman po doon is naaayos po namin and napag-usapan din po namin. Okay, okay. Dumating ba sa point na dahil nahihirapan kayo, minsan nahihirapan kayo, dumating ba sa point na sinabi niyo sa sarili niyo na ano kaya kung wag na tayong mag-join? Wag na tayong mag-join dito sa competition na to. Baka talo lang tayo eh. May mga ganun bang times, Kisaya? Actually, wala naman pong ganon. It's more on ano lang po, parang doubt na mananalo ba kami? Kaya ba Mm. namin to? First time namin. Parang karamihan po sa amin, first time lumaban internationally. Parang may mga doubt po na kaya ba namin to? Ganyan. Pero we never think naman po na parang ayaw na namin. And then, syempre po, ang aming choir master po, lumalaban din po siya sa iba't ibang competition po internationally. So, doon din, and nananalo din po siya sa iba't ibang international competitions na hawak niya pong iba't ibang choir. So, Mm. parang nakukuha din po namin yung eagerness na lumaban din and manalo din po. Kaya po, syempre, dahil po mataas din po ang expectation ni Sir, parang
kami po mas ginagalingan and mas ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya kahit po mahirap and Mm. kahit madami po. So parang si Sir Chris po, parang nagiging inspiration po namin yung mga ano niya po, mga karanasan niya po sa competition po. Okay, okay. Dito sa ano, sa part ng training niya, 'di ba, choir, ang puhunan boses, 'di ba? Isa sa mga puhunan boses. Meron bang mga disiplina na ina-apply sa inyo yung choir master nyo para talagang gumanda, kuminis, maging pulido yung boses natin pag sasalang na sa entablado? Like ano ba, may dapat bang inumin? May hindi dapat inumin? May hindi dapat kainin? May dapat na gawin? Ano, Kisaya? Sa ano po, pagdating po sa mga dapat inumin, sa dapat kainin, may mga bawal din po tulad po ng mga matatamis. Mm, Pero yung bawal na po yan usually sa mga may sa choir po kasi may different voices, may soprano, alto, tenor and bass po. So yung soprano and tenor po, yan po yung mataas na voice. So usually sila po talaga yung pinagbabawalan sa matatamis and sa mga malalamig po. Ah, sa before competition po. So, yun po. And then sa ano naman po, sa training naman, during trainings po. So, si Sir po, very ano po siya sa ano, sa um, time po. Siyempre, during rehearsal po, kailangan po namin mag-vocalization before competition, nag-vocalization po kami para hindi po tulog yung boses namin before po kami sumalang sa entablado. mm, mm. Ano, yung mga irregularities, halimbawa yung pumiyok, mga ganon, or nasamid yung boses, paano siya maiiwasan? Ano yung mga training nyo dyan na ina-apply? Actually po, um, ang pagkapiyok po is normal na po talaga siya sa amin, lalo na po kung ano, kung inaabot po ang mataas na note. Wala naman po dun mali Mm, kung ano, at least tinatry mo pong maabot. Pero po kung ano, para po maiwasan ang pagkapiyok, ang ginagawa po namin is dapat po lahat po kami nasa tamang placement ng pagkanta. So mm. may tinatawag po pagkanta. So yun po. Okay, okay, okay. O ito, siyempre, bago kayo mag-compete dito sa international, ito correct me if I'm wrong, if I'm wrong siguro naman may mga sinalihan kayong ibang mga competition like dito sa local, national, and may mga pagkakataon siguro na natalo tayo, hindi tayo nagwagi. Kumusta sa feeling pag ganun? Hindi ba nakakawala ng motivation pag ganun, Kisaya? Actually po, nung nakaraang taon po, sumali po kami sa regional competition po. So bale, kalaban po namin yan is different state universities po. And nanalo po kami doon ng champion, standard choir, and kami po yung nag-represent sa national. And Mm, yung competition po na yun ay ginanap po sa Manila. So that time po, yung sa national competition, um, hindi po kami nanalo that time. mm, Pero kami represent sa Bicol region. So, ginanap po siya sa Metropolitan Manila. So, syempre po, pag natatalo, syempre, hindi naman po maiiwasan na hindi ka malungkot, ma-discourage ka. Syempre, lahat naman po kami nagpapagod and ginagawa din po namin yung best namin sa trainings. Pero syempre, despite that discouragement, syempre, mas mas pinipili po naming lumaban and mas mm. pinipili po naming mag-isip ng mga positibong bagay. Syempre po, hindi naman po tayo palaging nananalo sa buhay. Syempre may mga pagkatalo din po tayo. And syempre po, pinupush din po kami ng aming choir master na okay lang yan, syempre, na um, na okay lang na matalo. And pinupush po talaga kami ni Sir na um,
na mas pag-igihan pa po namin, na mas galingan pa po namin sa susunod na competitions. Kasi hindi lang naman po ngayon, hindi lang naman yun ang competition. Marami pa pong mga iba't ibang competition dito po sa ating bansa and sa international po. So marami pa pong opportunities, marami pa pong opportunity lumaban. So hindi lang naman po doon natatapos ang pagkatalo. Yun po. Ayun. Sige, ibigay ko sa iyo ang linya, Kizaya. Kung meron kang gustong pasalamatan dito sa tagumpay na ito ng inyong group, choral, and yung message natin sa mga aspiring din na choral member, sige, ibigay ko sa iyo ang linya, Kizaya. Ayun, so magandang umaga po sa inyong lahat. So syempre po, ito pong nagpapasalamat po kami sa aming presidente na si Dr. Alberto N. Naperi sa walang sawang suporta po sa aming grupo, and syempre po sa aming SWKS Director, Sir Leopoldo R. Chansona Jr., and syempre sa aming napakasipag na choir master, Mr. Chris Caril B.U. So, syempre po, hindi po ito magiging posible ang aming tagumpay kung wala po sila, kung wala po ang kanilang suporta. At syempre po, nagpapasalamat din po kami sa mga faculties and family and friends po na walang sawang sumusuporta po sa amin. Asin iyan sa tuyang ipighiras na istorya rin trayumpo manungod sarong individual asin organisasyon. Hari nawang nakanood kita, nin man lain-lain na leksyon asin na-inspirar na abuton ang sa tuyang mga pangiturugan asin maging successful. Ini si Bombo Kier Aliado para sa Bombo Radio Philippines, the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!